Diyos po ni Abraham, Isaac at ni Jacob, na siya po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya po ang Diyos na ating minamahal. Amen. Hallelujah. At huwag po natin kalimutan na sa lahat po ng labanan ay kasama natin ang Diyos. Amen. Alam niyo nung gabi, nung pagkatapos natin mag-fasting, binotis, diba ang daming gulo dyan sa labas? Sa labas talaga, maraming gulo kaya sa loob na tayo ng Panginoon. Pag-uwi ko naman doon, ang daming, di ba may dumaan dyan na napakabilis na sasakyan? Pag-uwi ko doon, may nagkukumpo ng tao. Tapos tinanong ko kung sino yun. Yun yung kapitbahay pa na namin inaatake sa puso. Alam ko tumataas ang cholesterol nun eh. Pero napakaingat naman yata nun sa pagkain ng anak ko. Pero kagabi, parang sininok lang daw, tinatry ko siyang gisingin. Sininok. Tapos, medyo gumiwing, parang nung kinagat, gumiwing yata yung mukha. Tapos, diretso ng sasakyan. Tapos, papunta sa Barangay Doctors. Yun nga, nakakalungkot dahil nung pagising ko sa umaga, balita ni Dadose, may patay pala dyan sa buwan. Tapos sabi ko, siguro yun na yun. Tapos nung tinignan ko, nagtetempt na sila. Ang bilis ng buhay, ang bilis. I believe na yung mga nangamatay na tao, maging yung sa Davao de Oro, na mga natabunan ng lupa dahil sa landslide. I believe na pati po yung namatay kagabi at may namatay dyan, 4 daw dito sa atin. Hindi po ako nagkamali, binalita sa akin. So, I believe in my heart na yung mga nangamatay na yun, marami pa po yung pangarap. Amen? Kinabukasan, next week, di ba, ano mga activities ng sanlibutan, lalo pag Valentine's Day na, kailan pa Valentine's Day? Bukas ba? Wednesday, no? Marami pa silang mga plano sa buhay. Amen po ba? Pero ang mga plano niya, hanggang plano na lang talaga. Dapat talaga ang pagpaplanuhan natin, ayun po yung ating kamatayan. Amen? Amen po ba? Dapat sa araw-araw nating hininga, buhay, isipin po natin na pwede po tayong mamatay anytime. Amen? At kung matalino ka, yun nga po sinasabi ng Ecclesiastes, diba? Chapter 7, verse 2 and 4. Matalino daw pong isang tao naghanda ng kanyang kamatayan. Eto, kaya tayo narito, naghanda tayo ng kamatayan eh. Amen. Amen ako, kaya ako naglilingkod. Una, mahal ko ang Diyos. Pangalawa, naghahanda ako ng kamatayan ko. Amen po ba? Kasi ang kamatayan ngayon walang pinipili eh. Pwedeng bata pa, bagong panganak ko, kahit nasa tiyan pa, namamatay na. Mas mapalad nga po yung namamatay na nasa tiyan eh. Amen? Kasi wala na po siyang mag-witness na nakahirapan, wala po siyang maranasan na mga kapigatian sa ibabaw ng lupang ito. Dahil dito, habang narito tayo, namimigati talaga ang tao. Amen? Sumasaya na lang talaga tayo dahil nariyan ang Diyos, dahil nasa Diyos po tayo. Kaya huwag po natin asamin na tayo po'y mamalay, mahiwalay sa Diyos. Huwag po tayo mag-disconnect sa Diyos. Dahil dapat po, i-aim po natin sa buhay natin na lagi natin itatanim na pagbutihan ko yung paglilingkod ko, pagbutihan ko yung pagsunod ko, pagbutihan ko yung aking pagsamba, pagbutihan ko ang aking pagbibigay, pagbutihan ko ang aking pag-aaral. Amen po ba? Lalo na sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo, kahit hindi man mapagbutihan yung pag-aaral, kahit na huminto po kayo, ialay niyo na lang yung buhay niyo sa Diyos, kagaya po eh. Amen po ba? Kasi, ayan po sinasabi ni King Solomon na ang mangmang, ang hangal at ang matalino marunong ay parehas po ang kinahantungan, kamatayan. Kaya sabi ni King Solomon, I hated life. Kinasusuklaman po ang buhay. Kasi yung pinagmasdan po niya, lahat ng pinagpaguran niya, ng kanyang kamay, nag-exert siya ng lakas. Lahat binuhos niya roon ng kanyang atensyon, nagpakasaya siya. Lahat ng kasayahan, tinikman niya lahat ng anak, lahat ng babae, 1,000 nga po yung asawa niya. Amen, lahat po ng pagkain, lahat po. Wala po siyang hindi gusto na hindi po napunta sa kanya. Lahat, yan si King Solomon. At yan po ang dinidesire ng maraming tao ngayon. Amen po ba? Ang mahirap po kasi sa atin, yung sistema ng mundo, na ano na po tayo, nadala na po tayo
sa daloy. Amen po ba na yung sistema ng mundo, world system, is satanic, demonic. Hindi po yan sa Diyos. Amen po ba? Kaya na po dapat ang pinagpupursigihan po natin, ay dapat po, everyday, dapat lagi na sa isip natin, isa sa isip po natin na pwede po tayong mamatay anytime. Amen po ba? Pwede tayong mamatay. Kaya pagbubutihan po natin pare-parehas ang pagsunod sa Diyos, paglilingkod. Amen po ba? Hello? Dapat yan po nakaregister sa ating puso't isipan. Amen? At kung hindi pa po tayo mamamatay, dahil binibigyan pa po tayo ng panahon, bakit binibigyan po tayo ng panahon para mabuhay? Eh para po makapaglingkod sa Diyos at para makapag-ayos pa po ng buhay. Amen po ba? Hello? At para marami po tayong matulungan nating kapwa para maligtas. Hindi po tayo nabubuhay para sa ating sarili. Amen po ba? Kasi po, kung alam niyo po mga kapatid, kung meron pong earthly bodies, meron po tayong heavenly bodies. Amen po ba? Sa panahon na tayo po'y mamamatay, meron po tayong heavenly bodies. Yung pong bodies natin na imperishable, amen po ba? Ito po, perishable po ito nabubulok. Amen po ba? Pero pag namatay po tayo, bibigyan po tayo ng incorruptible body, imperishable body. Amen po ba? Na, yan pong sinasabi sa John 6:44 na walang makakalapit sa akin. Sabi ni Jesus Christ, malibang ilapit siya ng Ama sa akin. Amen po ba? At sa huling araw, bubuhayin ko siya. Amen? Bubuhayin po tayo ni Jesus. Ibig sabihin, mamamatay po tayo sandali segundo, tapos magbihis tayo ulit ng imperishable, incorruptible body. Amen po ba? Kasi po itong dugo at laman ay hindi po ito makapagmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya po kailangan po tayong mamatay. Yan, dapat talaga. Kasi ayaw mo mamatay, gusto mo habang buhay ka namimighati. Amen? Pagkatapos nating mamatay, basta nasa Panginoon Kristo po tayo, mapalitan po tayo ng imperishable, incorruptible body, tapos ang sarap-sarap na po ng ating buhay. Doon sa langit, sa Revelation 21, wala na pong kapigatian. Amen. Papahira lang po ng Diyos ang ating mga luha. Amen po ba? Hindi po tayo magbabayad ng mirangko, wala na tayong sasawayin, wala na po tayong mga sakit at karamdaman na naranasan. Amen po ba? Dapat ang ating ilong sa buhay na ito, i-desire sa buhay na ito, yung pagpagandaan po natin ating kamatayan. Kaya naman po si Apostol Pablo sa Aklat ng Korinto ay meron po siyang encouragement, no? Sa taga-Corinthian Church, before I will step down. Okay? Ang sabi po rito, therefore, ang sabi rito, sa 1 Corinthians 15:58, gasgas na po ito sa marami. Nire-remind ng Lord ngayon. Therefore, my dear brothers, stand firm. Kalabitin mo yung katabi mo, maging matatag ka. Stand firm. Stand firm. Brothers Stand firm. Let nothing move you. Let nothing move you. Now, hindi ka nakikilos, hindi ka natitinag. No? Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Ayan, sabi ni Paul Si Paul, ito'y talagang nag-full time sa Lord at hindi na po ito nag-asawa. No, para sa Panginoon. At hindi naman po siya lugi. Amen? Na kahit po siya nag-full time, hindi siya nag-asawa, hindi po niya naranasan yung buhay pag may asawa, okay lang. Kasi nga, alam niyo po ba, at sabi nga po ng Ecclesiastes chapter 2, na ang pag-aasawa, nag-asawa daw po si King Solomon para sa kaligayahan ng kanyang katawan. Ang pag-aasawa pala, para lang sa kaligayahan ng katawan, kasi maligay ka naman, maniyaya ka. Hindi naman masama po yun, di ba? Kaya nang mag-asawa po tayo, yung katuwang sa ating kaligtasan. Amen. Amen? Pero pag ang inyong mga asawa ay hindi katuwang sa kaligtasan, huwag na lang kayo mag-asawa. Sabi pa tayo na, hindi tayo pupunta ng langit, hindi tayo mapapalitan ng imperishable or incorruptible body. Ang sabi niya, give yourselves fully to the work of the Lord. Fully to the work of the Lord. Because
you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang ating daw po mga pagpupunyagi, ang ating pagtatrabaho, ating kapaguran ay hindi po mawala ng kabuluhan. Amen. Amen? Give yourselves fully to the work of the Lord. Ibig sabihin, na magtrabaho ka naman sa Diyos. Amen? Ibibigay mo yung panahon mo sa pagtungkol na makadiyos na bagay. Fully! Buo! Amen? Hello? Kaya dapat po mga kapatid ko, mag-stand firm po tayo. Sa buhay na ito, marami tayong inalalayan. Amen? Niisip natin yung pangailangan ni nanay, ni tatay, ni kapatid. Amen? Paano tayo mabuhay, ng mga anak. Amen? Pero huwag natin kalimutan ang ating sarili iligtas. Amen. Hello? Kasi hindi po tayo kayang iligtas ng ating mga anak, ng ating nanay, tatay, sino man po sila. Huwag kang magkamali na magkulang dahil sa kanila. Nagkulang ka sa Diyos. Diyos ba tayo? Para suplayan, isipin ang kanilang pangailangan. Inisip na po ng Diyos yan para sa kanila. Huwag mong masyadong isipin. Kasi baka magkulang ka sa Lord at masumpungan kang magkulang sa Lord. Amen po ba? Ano po ba natin mga kapatid ko? Maging sigurista po tayo sa ating kaligtasan nating kaluluwa. Kasi pag namatay tayo, tayo lang din po ang harap sa Diyos. Hindi tayo ipapadrino ng ating mga kamag-anak. Ang bait niyan, Lord eh. Iligtas mo na po, please. Binuhay po ako niyan, Lord eh. Wala na nga po yan, di na po yan ano eh. Ang gabi, ginawang araw, yung araw, ginawang gabi. Panginoon, grabe po yan, mabuti, mabait yan. Amen? Sabi ni Lord sa'yo, sa akin. Amen? Kaya habang tayo gumaganap sa ating mga tungkulin, sikapin din naman natin huwag magkulang sa Diyos. Amen. Hindi porke dahil kay anak, kay apo, hindi porke dahil sa kanila, mabuti sana kung sila'y sumasamba, no? Amen? Di ba rin magkulang ka sa kanila? Huwag ka lang magkulang sa Diyos. Amen. Bahala naman ang Diyos sa kanila magpuno. At sila, may buhay sila. Amen? Marunong silang mag-pray para sa magandang kinabukasan nila. Huwag mong ikarir lahat. Amen? Na yung calling mo, yung pagsunod mo, pagsamba mo, nagkulang na. Hindi tayo lumalabas matalino yan. Amen po ba? Tapos sa kakapangarap natin, wala, nabuhos na talaga. Lahat ng ating atensyon, panahon, nabuhos na doon sa pangarap. Kaya naabutan po tayong hindi handa ng kamatayan. Amen? Kaya, mga kapatid, mabilis ang kamatayan. Be wise. Huwag mong pabayaan ang sarili mo habang ginagampanan mo naman ang responsibility mo sa pamilya mo, sa pag-aaral mo. Amen po ba? Amen. Amen. Minsan, ang pamilya natin gagamitin po ni Satanas dahil kagamit-gamit sila kasi kilala sila ni Satanas eh. Kasi ganun sila. Pwede silang gamitin para pahirapan ka. Pero huwag kang magkulang. Lahat yan ibigay sa Diyos. Gampanan mo yung cross na pinapakasan